Okay, so sa lahat ng gustong gumamit ng ClassPoint as additional tool or plug-in tool ng inyong PowerPoint presentation, so ang first step ay mag-download ng installer. So saan siya mada-download? Punta kayo sa www.classpoint.io/download. So ito yung page na yun, makikita nyo may nakalagay dito na button na download for Windows. So meron siyang requirements, Windows 10 or Office 2013 or higher. So hindi siya ma-download kung lower version ng Office ang gamit nyo. So pwede siya sa Microsoft 365, pwede mo siyang i-download. Pero lower than that, hindi mo siya pwedeng i-download or i-install, I mean. So you can also click the requirement para makita nyo kasi may requirement din siya na memory ng inyong laptop. So ang computer processor must be 2 gigahertz or faster. So yun, ang RAM must be 4 gigabytes or recommended na yung 8 gig or more. Then available disk is 2 gig minimum and then monitor resolution is ito. So baka magtaka kayo later na na-download nyo, i-install nyo, hindi siya mag-work kasi may requirement siya. So ngayon, let's download. Ayan. Pag-click nyo ng download, dito sa taas agad, may arrow button dyan. And then, yan yung magpapakita kung fully downloaded na ang inyong file. So, one download in progress, ibig sabihin hindi pa siya tapos. So, kapag natapos na, while waiting, you can read also the instructions here. Download. Kung hindi mo siya na-download, you can click try again kung hindi nag-work yung una. So, install. ClassPoint, may installation guide din dito. So, pwede nyo siyang basahin. Okay. Though guide na din itong ginagawa ako. Then, sign in. Yan lang ang tatlong steps. Okay, so, ayan na down. Parang pangatlo ko na siya na-download. Okay, i-X ko na to siya. ClassPoint setup 1 ang nakalagay kasi kahapon or the other day na-download ko na siya. So, click ang folder, show in folder, or you can manually go to your downloads folder. Pero, since andito na tayo, click the folder. Then, ayan na siya. To install, double-click. Yan, may lalabas na window. In my case, ang lalabas ay uninstall. Kasi, na-install ko na siya sa laptop ko. Ay, okay. Install pa siya. Okay. Na-install ko siguro siya kanina sa kaka-explore ko. Okay. So, please close PowerPoint. Ayan. Before continuing. Then, install. Okay. Please close PowerPoint before continuing. Yan. And then, click yes. Do you want to allow this app to make changes to your device? Yes. Then, preparing na siya. Okay, aantayin nyo na lang siya hanggang sa matapos. Okay, so may welcome wizard na lalabas. Welcome to Inkno, ClassPoint setup. Then, i-click nyo lang ang next. Okay, then, completed the Inkno ClassPoint setup wizard. Click finish. Okay, please wait while we are installing. Then, i-click nyo yung launch ClassPoint para mag-open siya ng PowerPoint presentation. Sa akin, I use Microsoft 365. So, ayan siya. Okay. Then, normally, sa taas ay wala yung Inkno. Pero ngayon, since na-install mo na, pwede mo na siyang i-click dyan. Okay. Yan. Then, login ang nakalagay kasi naka-sign up na ako. Naka-sign in na ako dati. But some of you, kung hindi pa kayo naka-sign in dati, hahanapan kayo ng, ang nakalagay dyan is sign in. So, gamitin nyo lang yung email nyo. Ayan, continue to ClassPoint. Kailangan ilagay mo yung email address. Then, of course, ang password. Okay, pag nalagay mo na yung password, ayan, mag-two-step verification siya. So, tingnan mo doon sa cellphone mo kung saan naka-connect yung email mo. At, tatanungin ka kung, are you trying to sign in? Then, click, yes, it's me. Okay, para makapasok ka. Okay? Hindi nyo nakikita dyan, pero naklik ko na yung yes, it's me dito sa aking cellphone. So, ayan. Lumabas na ako si Remelin Iborda Eltagon. And then, dati, kanina, nung hindi tayo nag-sign up or nag-login, wala pa itong tools na to. Pero this time, lumabas na siya. So, pro itong app, tatlo lang ata. Fill in the blanks audio. And then sa image is, parang may limit siya na ilang photo lang. Then the rest, hindi na siya libre. Okay, so paano siya gamitin? So ito, meron siyang get started by signing in. Yan. Ito na yung parang tutorial niya. Okay, try out with multiple choice. So paano siya gagana? So ito yung example na ginawa ni ClassPoint. May tanong, then multiple choice, then may nakalagay ito na button yan. Originally, wala yan kung gagawa tayo.
Pero since this is multiple choice, i-click mo lang to, lalabas yan. And then, dito sa setup niya sa gilid, pwede kang mamili. You can choose kung i-allow mo ba ang multiple choices. Ibig sabihin, you can select not only one, but many. And then, since quiz ito, or multiple choice, may correct answer siya. So, mamimili ka kung ano ang correct answer dyan. So, which planet is known as the red planet? Ano ba ang red planet? Okay, Mars. Lagyan natin Mars. Mars ba? Okay, hindi ko alam. Okay, now may sagot ka na dyan. You can also click or just ignore this setup dito sa play option. Start activity with slide, minimize activity window after activity starts, and auto close submission after. Kung halimbawa, meron kang ilang minuto, tapos mag-close na, you can also set. For example, sa activity mo, by group, and then, gusto mo 15 seconds masagutan na nila, you can set the time. So, paano siya mag-work? Isa slideshow mo siya. Then, may lalabas na ito. Hindi pa yan nag-work kasi hindi mo pa siya nag-click. Okay, so class code 46642. So, ito yung class code na ilalagay ng mga bata sa cellphone nila para makita nila ang tanong. Okay? So, ayan na. Ito yung dapat. I-click ko yung multiple choice. Ayan, collecting responses siya. Now, tell your students to open ClassPoint. Ayan, ClassPoint sa Google nila. Then, they will be asked to enter the class code. I-click nila yung enter class code and join the class. And then, ayan, ang class code natin ay 46642. So, let them type in dyan. Then, they will be asked to write their name. So, pwede yung pangalan nila o kaya yung group name nila. Click enter, ayan. So, ang nilagay ko dyan is REMS. Okay, kasi sumagot na ako sa cellphone. May sagot na siya dyan. Okay, and then naset natin siya for, parang hindi natin siya naset, no? Kung naset natin siya kanina, 15 seconds, mag-close na siya. Pero since hindi, you can manually click close submission, just like this. Okay, so isa lang sa kanila isa lang ang sumagot, which is ako yun. And then, pwede kang mag-award ng star para later, makikita mo kung anong group yung nakatama ng marami sa mga sagot nila. So, award stars to all, or ito, pwede kang mag-award dito. I-click mo lang siya and then, ayan. Pwede kang mag-award to everybody kasi nag-participate sila. Then, special award doon sa nakatama. Okay, so yan yung multiple choice. Click, X na natin siya. Then, meron ding iba. Aside from multiple choice, meron ding yan, presentation tools, yan, eraser, andyan. Aside from multiple choice, meron din tayong word cloud. Yan, for example, ideas lang nila. So, magkakaroon ka ng tanong dito, or maybe you can ask question, what do they think about this? Okay, sa motivation. Then, the same sa multiple choice, papasok din sila doon sa yung code, class code, para, okay, what can you say about divorce? Okay. So, yan. And then, click mo lang din ulit ang slideshow. Pero of course, prepared na to before ka mag-klase. Okay, then click word cloud and it will start collecting responses. Okay, so example, sa akin, pwede ulit akong sumagot dito. Pero lobat. Okay, what can I say? Okay, up to 5 responses. Ay, okay. So, may limit siya sa word. Okay, you have to also instruct your students na may limit siya sa ilang words lang na pwede. Okay. Okay, so yan na yung sagot ko, not good. Okay, so lalabas siya dyan. Okay, para ma-explore niyo siya, you can select slideshow and then enter the class using your phone, and doon makikita mo kung nag-work ba, kung na-present ba doon sa kanila ang presentation mo. Okay, so yun lang for ClassPoint Inc. Notes.
Okay, by the way, yung kanina nasabi na may mga tools sa baba. Okay, let me show you. So, sa baba, meron ditong, ayan, laser. Kung gusto mong, yan, pang turo, laser. Meron din, ito, pen. You can draw. And then, meron ka ding highlighter. Okay, then aside from that, may eraser din, then shapes. Okay, and then whiteboard. Ayan. In case you want this kasi pang math picture yung iba dyan. Then, pwede din itong draggable objects. Pero since wala tayong draggable object dyan, huwag natin siyang gamitin. Then, meron din siyang timer. You can set your timer. Okay, kung group activity siya, meron. Meron ding quick poll, yan. True or false, yes, no. Feedback. Okay, pwede mo din siyang gamitin. And then, ito, halimbawa, mamimili ka kung sino ang ipipick mo. Kasi dito sa akin, isa lang, ako lang yung tao dito. So, kung 10 ang klase or siguro may 6 groups ka, then, mamimili ka dyan. Pwede siyang ruleta. It's a relay. And then, yeah, leaderboard, makikita mo kung ilang stars na each na student na meron ka. So, ito, student kasi pangalan ko nakalagay, pero you can also have them by group. So, group 1, group 2, group 3, 4, and 5. Okay? Okay, yun lang for class